Sa kasalukuyan, malaki ang impluensya ng TikTok sa komunikasyon ng kabataan, lalo na sa paggamit ng wikang Filipino. Bilang isang platform na may clean video, mabilis nitong nababago ang bokabularyo, gramatika at paraan ng pakikipag-usap. Ayon kina Hill at Leeson sa Tumangan et al., taong 2000, ang wika ay patuloy na nagbabago, lalo na sa impluensya ng teknolohiya. Dahil dito, isinagawa namin na pananaliksik na ito upang suriin kung paano naapektuhan ng TikTok ang wika ng mga mag-aaral sa ikasampung baitang. Layunin naming maunawaan ang epekto nito at kung paano ito magagamit na mas epektibo habang napapanatili ang paggalang sa kulturang pangwika. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kami po ang ikaapat na pangkat na magsasagawa ng presentasyon ng aming pananaliksik na pinamgatang Epekto ng TikTok sa paggamit ng wikang Filipino sa mag-aaral ng Baitang 10, akademikong taon 2024 hanggang 2025 ng Kolehiyo de Kalumpit Incorporated. Wikang Pilipino ang wikang gamit ng bawat mamamayan dito sa Pilipinas upang magkaintindihan. Ayon kay Rosa Visaan Biarocha 2016, ang wika ay may tuturing na pinakamabisang kasangkapan na ginagamit ng mga individual upang makipagtalastasan, magpahayag ng saloobin, damdamin at magbahagi ng kaalaman. Dagdag pa rito, ang TikTok ay isa sa pinaasikat na social media platform na ginagamit ng mga kabataan sa kasalukuyan. Dahil sa kalayahan ng mga gumagamit na magpahayag ng kanilang sariling idea, impormasyon at hangarin sa pamamagitan ng pag-upload ng video, nagkakaroon ng mga bagong salita o balbal na karaniwang tinatawag na slang. Nagdudulot ito ng pagbabago sa araw-araw na paggamit ng wikang Pilipino. Tinutukoy ng pag-aaral na ito na ang TikTok ay mayroong malaking epekto sa paggamit ng wikang Filipino ng mga kabataan, kung saan ito ay nagdudulot ng paglikha ng mga bagong salita na maaaring makatulong sa komunikasyon. Ngunit ayon kina Kamantik et al. 2022, nagkakaroon din ng negatibong epekto na nagiging sanhi ng informal na paggamit ng wika sa akademikong pagsusulat. Tatalakayin ng pag-aaral na ito ang paglalad ng suliranin ng TikTok sa paggamit ng wikang Filipino ng mga mag-aaral sa Baitang 10 ng Kolehiyo de Kalumpit Incorporated, kabilang na din ang kanilang demographicong profile, oras ng paggamit, epekto sa pakipagsalamuha, sa pagsusulat at sa pagmimensahe. Susuriin din ito kung paano nagagamit ang mga salitang nakuha sa TikTok sa pang-araw-araw na pamumuhay. Saklaw ng pag-aaral na ito ang epekto ng TikTok sa paggamit ng wikang Pilipino sa piling mag-aaral ng Baitang 10 sa Kolehiyo de Kalumpit Incorporated, akademikong taon 2024 hanggang 2025. Sinusuri nito ang epekto sa pakikisalamuha, akademikong pasulat, at pang-araw-araw na komunikasyon gamit ang survey. Ngayon, magpapatuloy tayo sa pagsusuri ng ikatlong kabanata, kung saan tinatalakay ang metodolohiya, mga kalahok, lokasyon ng pag-aaral, instrumento, paraan ng pagsusuri ng datos, at mga etikal na konsiderasyon. Ginamit sa pag-aaral na ito ang kwalitatibong pananaliksik upang pag-aralan ang epekto ng TikTok sa paggamit ng wikang Filipino na ayon kina Boseto et al. Taong 2020 ay nakatuon sa pagsusuri ng mga karanasan at pananaw ng mga tagatugon. Ginamit din ang purposive sampling upang makuha ang kanilang pananaw at karanasan. Sa pagkalap ng datos, gumamit ang mga mananaliksik ng checklist questionnaire upang masuri ang pananaw at opinyon ng mga respondente sa isang sistematikong paraan. Ang mga mananaliksik ay nagsagawa rin ng survey na ayon kina Macram et al. 2022 ay isang epektibong paraan ng pagngangalap ng impormasyon upang mas malinaw na matukoy kung paano naapektuhan ng TikTok ang paggamit ng wikang Filipino. Ang ikaapat na banata ay tumutukoy sa proseso ng pangangalap ng mga datos. Kabilang narito ang paglalahad, pagsusuri at pagpapaliwanag ng mga nakalap na impormasyon. Natuklasan ng pananaliksik na ito na may epekto ang TikTok sa pakikipagtalastasan at akademikong pagganap ng mga mag-aaral. Ipinakita ng datos na bagamat nakatutulong ito sa malikhaing pagpapahayag ng mga ideya, nagdudulot naman ito ng informal na paggamit ng wika. Para sa pakikipagtalastasan, karaniwang ginagamit ng mga mag-aaral ang slang o bagong termino mula sa TikTok.
na minsan ay nagiging sanhi ng hindi pagkakaunawaan. Gayunpaman, hindi ito direktang nagiging hadlang sa komunikasyon. Sa akademikong pagsulat, nakatutulong ang TikTok sa pagkamalikhain ng mga mag-aaral. Ngunit, maaaring humantong ito sa impormal na pagsulat at maling paggamit ng wika sa akademikong konteksto. Sa pang-araw-araw na pamumuhay, napansin na ginagamit ng mga mag-aaral ang mga salitang natutunan sa TikTok sa pakikipag-usap. Ngunit, hindi ito itinuturing na malaking pagbabago sa kanilang paraan ng komunikasyon. Sa kabuuan, bagamat may positibo at negatibong epekto ang TikTok, na natili pa ring neutral ang pananaw kung malaki ba ang impluwensya nito sa wika at akademikong pagganap ng mga mag-aaral. Ngayon naman ang Kabanata 5. Sa aming paglalagaw, napatunayan na mayroong positibo at negatibong epekto ang paggamit ng TikTok. May mga nagsasabi na nakatutulong ang TikTok sa pagpapalawak ng kanilang bokabularyo at pakikipagkomunikasyon. Pinakita rin sa pag-aaral na mahalaga ang papel ng TikTok sa pagbabago ng wikang Pilipino. Bagaman ito ay nagdudulot ng pagkalito sa tamang paggamit ng wikang Pilipino, lalo na sa akademiko at mga formal na sulatin. At bilang panghuli ay hinihikayat ang mga manliliksik na ang mga mag-aaral ay sanayin ang tamang paggamit ng wikang Filipino sa akademikong gawain. Habang ang mga guro ay inaasahan na ituro at sanayin ang mga mag-aaral sa tamang paggamit ng balarila at suri ng epekto ng TikTok sa klase. Kailangan din ang gabay ng magulang sa wastong paggamit ng social media. Higit pa rito, dapat din pag-aaralan ng mga manliliksik ang pag-usbong ng mga bagong salita sa wikang Filipino. Inaasahan din ang kagawaran ng edukasyon na mapanatili ang tamang paggamit ng wikang Filipino sa kabila ng pag-usbong ng social media. At dito nagtatapos ang aming presentasyon. Maraming salamat po sa inyong oras, pakikinig at pagbibigay pansin sa aming pag-aaral. Muli, kami po ang ikaapat na pangkat. Maraming salamat po.